kaparokya, ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay patungkol na po sa shinare ng abogado or ng isang abogado patungkol sa katunggali ng butihing Mayor Vico Soto na mag-asawang diskaya. Bakit kanyo mga kaparokya ipinapakita lang po dito ng abogado na nagsimula nga po ang lahat sa mag-asawang diskaya, kung bakit naungkat mga kaparokya ang korupsyon sa flood control anomalous. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, very controversial nga po ang mag-asawang Diskaya dahil sila po ang pangunahing sangkot sa maanumalyang flood control na laganap nga po dito sa ating bansa. Talagang ang laki nga po ng ginawang ingay ng mag-asawang ito, buhat ng maging relevant po sila dahil nga po sa pagtakbo nito bilang alkalde na kalaban ng butihing Mayor Vico Soto. At dahil din po sa kanila mga kaparokya ay naungkat ang anomalya sa DPWH na kung saan ay sangkot ang ilan sa mga kilalang politiko tulad ng mga senador, congressman, DPWH officials, contractors at marami pang iba. At nakakatawa mga kaparokya ang shinare or yung pinost nga po ng isang abogado na si Attorney Carlo Ibanez. Sabi dito mga kaparokya ni Attorney Carlo Ibanez, between Curly and Sara, sino kaya nakaisip magpa-interview? Well, sino nga kaya talaga mga kaparokya? Kung sino man siya, sigurado gabi-gabi sinisisi siya nung isa. Bakit pa kasi tayo nagpa-interview eh? That interview started it all. So totoo naman po mga kaparokya, nagsimula ang lahat sa interview na ginawa nga po na ni Julius Babaw at Miss Corina Sanchez. Well, in fact mga kaparokya, naging controversial nga po ito sapagkat malaki po ang naging impact ng naging reaction ng butihing Mayor Vico Soto na kung saan ay tila inakusahan pa nga po ng butihing mayor ang mga interviewer, yung mga kilalang journalist tulad ni na Julius Babaw at Miss Corina Sanchez na tumanggap daw di umano sa mag-asawang ito para ma-interview lamang. At ang theme or yung tema nga po mga parokya ng interview na ito ay from rag to riches, na yung pala mga kaparokya, ang pagiging mayaman nito ay nakuha sa hindi magandang pamamaraan. So ako din mga kaparokya, sino kaya ang nakaisip na magpa-interview sa mga kilalang journalist na ito? Dahil simula ng lumabas po sila mga kaparokya ay talagang naungkat nga po ang maanumalyang ginagawa ng mag-asawang ito na involved sa flood control scam. At mga kaparokya, sa mga hindi po nakakaalam, pero most of you, alam ko naman po na alam ninyo na tumakbo bilang alkalde ng lungsod po ng Pasig ang babaeng Diskaya na si Sara Diskaya. At matatandaan na parang spokesperson pa nga po ni Miss Sara Diskaya ang kanyang asawang si Curly Diskaya. At bago pa man po mga kaparokya start ang campaign period ay talagang nagpamudmud pa nga po ito sa lungsod po ng Pasig ng kung ano-ano para mabili ang mga voters sa lungsod niya po ng Pasig. Nga lang mga kaparokya, sa lakas ng butihing Mayor Vico Soto ay hindi nga po ito nagwagi. Malaki po ang iniluwal na pera ng mag-asawang ito. Pero syempre mga kaparokya, barya lang po sa mga Diskaya ang pinamudmud nito sa lungsod po ng Pasig dahil bilyon-bilyon po ang perang nakuha or nakulimbat nito sa kaban po ng bayan. So dito mga kaparokya nagsimula ang lahat. Dito naungkat ang mga anomalyang pinagagawa ng ibang mga public officials
sa ating bansa tulad nga po ng mga senador, congressman at yung mga DPWH officials at mga contractor, yung mga engineers, DPWH officials at mga contractor tulad niya po ng mag-asawang Diskaya. So, yun nga po ang isa sa sinasabi po natin na ang butihing Mayor Vico Soto po talaga ang nagpasimula or ang isa sa nagpasimula kung bakit naungkat din po mga kaparokya ang korupsyon, partikular nga po sa flood control dahil nga po sa mag-asawang Diskaya. So ano kaya ang pakiramdam ng mag-asawang ito dahil medyo nagdedelikado ang sitwasyon po nila dahil may possible na makulong po sila panghabang buhay. Kung kaya mga kaparokya ay gusto po nitong mag-undergo bilang state witness. Nga lang mga kaparokya ay hindi naman po sila tell-all. Kumbaga yung agreement ay hindi po nila sinusunod yung mag-tell all at ibigay or ibalik ang yaman na nakuha po nila galing sa kaban ng bayan. So, pinagtatanggol nga po sila mga kaparokya ng isang senador na si Marcoleta na di umano mga kaparokya ay tumanggap daw ng 120 million pesos mula sa mag-asawang ito para mapasailalim sila bilang state witness. At sino kaya mga kaparokya ang nakaisip sa dalawa na magpa-interview on national TV dahil mga kaparokya maganda nga po sana ang ginawa ng mag-asawang ito kung hindi po kilala at kung hindi po malakas ang butihing Mayor Vico Soto. Nga lang ay malakas nga po ang nasabing alkalde or yung kasalukuyang alkalde ng Pasig dahilan kung bakit nabaliwala mga kaparokya yung pagpapa-interview nito sa mga kilalang journalist. Sino kaya mga kaparokya yung nakaisip na magpa-interview dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng ginawa po nilang pagpapa-interview dahil naungkat po ang katiwaliang ginawa ng mga ito bilang isang contractor. So pinalaban nito mga kaparokya ang butihing mayor dahil ramdam nila mga kaparokya na minumonitor na talaga sila ng butihing Mayor Vico Soto dahil sa mga pinagagawang di kanais-nais ng mga ito sa lungsod po ng Pasig. Tulad nga po ng pagpapatayo ng building na wala pong permit or kung wala man pong permit ay kulang po sa permit. And of course mga kaparokya, yung hindi po pagbabayad sa tamang buwis. Yan po ang isa sa mga maanumalyang pinagagawa nga po ng kumpanya at ng mag-asawang Diskaya sa lungsod niya po ng Pasig. Ang maganda lang dito mga kaparokya nung campaign period ay hindi po talaga inungkat ng butihing Mayor Vico Soto na kung saan ay kung ano-anong black propaganda po ang inilabas ng mag-asawang ito against kay Mayor Vico Soto. Nga lang ay matatalino nga po ang mga Pasigueño dahil mas alam po nila at talagang ramdam po nila ang pagbabago buhat ng pamunuan ng butihing Mayor Vico Soto ang lungsod niya po ng Pasig. So dito po mga kaparokya nagsimula ang lahat. And for sure, ang mag-asawang ito ay nagsisisi sa ginawang pagpapa-interview sa mga kilalang journalist. Talagang makikita mo mga kaparokya yung attitude ng mag-asawang ito nung time na ini-interview sila. Medyo may pagkamayabang. Siguro dahil hindi talaga galing sa hirap yung kayamanan na meron sila kasi kung galing talaga sa hirap yung yaman na pinaghirapan mo ay hindi ka aasta ng ganyan. Kumbaga, isa sa mga naging dahilan kung bakit binili nila ang kotse or yung luxury car ay dahil sa payong lang. Yun palang mga kaparokya ay pagpapakita ng isang pagiging mayabang. So, yun nga po nakakatawa yung
post na ito ni Attorney Carlo Ibanez na alam naman po natin ay against sa mga Duterte. So kayo mga kaparokya, sino sa palagay ninyo ang nakaisip na magpa-interview sa mga kilalang journalist tulad niya po ni Julius Babaw at Miss Corina Sanchez? Paki-comment naman po mga parokya ang opinion nyo or yung reaction nyo regarding po dito. So hanggang dito na lang po tayo. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.